Ang milyonaryo ay pumayag na pakasalan ang isang babae na lubos na iba sa kanyang karaniwang tipo upang patunayan ang isang punto, ngunit ang kanyang natuklasan ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang iba pang kamanghamanghang mga kwento at ipaalam sa amin sa mga komento kung aling lungsod ka nanonood. Si Roberto Perez ay nakaupo ng maluwag sa kanyang marangyang penthouse na nakatanaw sa makinang na skyline ng Manhattan habang may hawak na baso ng mamahaling whiskey. Mula sa taas na ito, tila walang halaga ang mundo sa ibaba gaya ng karamihan sa mga tao sa kanyang paningin. Sa edad na 42, itinayo niya ang kanyang kayamanan mula sa wala. Ginawang isang imperyo sa pananalapi, ang Perez Enterprises. Siya ang ehemplo ng kapangyarihan at tagumpay, isang bilyonaryong may impluensya sa bawat sulok ng mundo ng negosyo. Sa panlabas, siya ay walang kapintasan, laging nakaayos sa mamahaling suite, laging may kontrol. Ngunit sa likod ng makintab na imahe ay isang matibay na kayabangan, hinubog ng maraming taon ng walang mintis na tagumpay. Ang social circle ni Roberto ay refleksyon ng kanyang sariling eksklusibidad. Mayayaman, mahilig magdiwang ng sariling tagumpay at lubos na hiwalay sa mga pagsubok ng karaniwang tao. Ngayong gabi, ang kanyang marangyang penthouse ay puno na naman ng isa sa kanyang tanyag na cocktail parties, kung saan ang mga piling tao ng lungsod ay umiinom ng mamahaling champagne, nagtatawanan sa kanilang maluho at mamahaling bakasyon at nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa mga kumikitang investments. Ang hangin ay puno ng ingay ng walang kahirap-hirap na pribilehiyo na may paminsan-minsang mga biro tungkol sa mga taong wala sa kanilang makintab na mundo. Habang ginagalugad ni Roberto ang karamihan ng mga panauhin, tinatanggap ang kanilang paghanga, bigla siyang sinalubong ng kanyang matagal ng kaibigan at minsang karibal, si Ronnie Whitman. May komplikadong kasaysayan ng dalawa, bahagyang pagkakaibigan, bahagyang kompetisyon. Nakapamintog si Ronnie sa marmol na bar, paikot-ikot ang alak sa kanyang baso, may nakakalokong ngiti. Ikaw pa rin ang dating Roberto, ani Ronnie, ang lalaking may perpektong buhay. Tumaas ang kilay ni Roberto, naaaliw. Ano pa ba ang inaasahan mo? Hindi ko na alam, sagot ni Ronnie. Pero hindi ka ba nababato? Parehong mga party, parehong mga tao, parehong, alam mo na, lahat? Dahan-dahang sumimsim si Roberto ng kanyang whiskey, nananatiling kalmado ang ekspresyon. Bakit ko ba baguhin ang isang bagay na gumagana? Lalong lumawak ang ngiti ni Ronnie, kumislap ang tuwa sa kanyang mga mata. Iyon nga ang punto, ikaw ay masyadong predictable. Napasakamay mo na ang mundo ng negosyo, nakapagtayo ka ng isang imperyo, pero nakapagtayo ka rin ng napakataas na pader na wala nang nakakagulat sa'yo. Hindi mo ba hinahanap ang isang tunay na hamon? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Roberto, naiintriga, ngunit maingat. At ano naman ang ibig mong sabihin? Lumapit si Ronnie, binabaan ng boses na parang may ibinubulong na sikreto. Isang bagay na hindi mo makokontrol. Isang sitwasyon kung saan ang iyong kayamanan, impluensya at kapangyarihan ay hindi sapat para manalo. Tumawa si Roberto, hindi natinag ang kumpiyansa. Walang ganong bagay. Oh, meron, sagot ni Ronnie. Tumuwid ng tayo at handa akong tumaya dito. Kaagad na nakuha ng salitang taya ang atensyon ni Roberto. Namamayani siya sa kompetisyon at alam iyon ni Ronnie. Ang buong buhay niya ay isang serye ng maingat na planadong tagumpay. Bawat isa ay nagpapatibay sa paniniwalang walang laban na hindi niya kayang ipanalo. Ano ang taya? Tanong ni Roberto. Kaswal ang tono, ngunit ang isip ay mabilis nang nagkakalkula. Ikinumpas ni Ronnie ang kamay sa silid, kung saan ang mga mayayamang panauhin ay nagtataas ng mga baso at nagpapalitan ng mga pormal na ngiti.
Alam nating pareho ang tipo mo, Roberto. Bata, maganda, elegante, mga babaeng swak sa iyong mundo. Pero paano kung hamunin kita na pakasalan ang isang babaeng kabaligtaran? Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Roberto. Ano ang ibig mong sabihin sa kabaligtaran? Lalong lumawak ang ngiti ni Ronnie. Isang taong hindi pasok sa iyong pamantayan, isang babaeng hindi mo karaniwang pipiliin batay sa itsura na may pinagmulan na lubos na naiiba sa iyo. At ito ang catch. Kailangan mong manatiling kasal sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Walang butas sa kontrata, walang madaling lusot. Ibinaba ni Roberto ang kanyang baso, nagsimula ng bumuo ng estratehiya sa isip. Nakita niya ang hamon sa kung ano ito, isang laro, isang walang kwentang, hindi pangkaraniwang pustahan, pero laro pa rin at hindi siya kailanman natatalo. Ano ang kapalit? Tanong niya, nananatiling matatag ang kumpiyansa. Bahagyang lumapit si Ronnie, binabaan ng boses. Kung magawa mo, mag-i-invest ako ng $50 milyong sa Perez Enterprises. Walang kondisyon. Pero kung mabigo ka, well, masasaktan ang reputasyon mo bilang taong laging nananalo. Matalas na ngumiti si Roberto. May kasunduan na tayo. Nagpatuloy ang kanilang usapan, ngunit ang pustahan ay nanatili sa isipan ni Roberto. Namumuhay siya sa kompetisyon at hindi ito naiiba. Kailangan lang niyang makahanap ng tamang babae. Pakasalan siya at patunayan muli na kaya niyang kontrolin ang anumang sitwasyon. Sa loob ng ilang araw, inutusan ni Roberto ang kanyang team na tahimik na maghanap ng mga posibleng kandidata. Ang kanyang personal assistant na si Samantha ay nagtipon ng listahan ng mga kababaihang pasok sa kategorya, mga taong malayo sa kanyang mundo ngunit kwalipikado sa hamon. Habang sinusuri ni Roberto ang mga pangalan, tinrato niya ang proseso na parang isang business deal. Inaanalisa ang bawat profil na parang isang negosasyon. At doon niya nakita siya, Lisa Aquino, agad siyang namukod-tangi. Hindi dahil pasok siya sa gusto ni Roberto, kundi dahil lubos siyang naiiba rito. Si Lisa ay 35 taong gulang, isang black na babae na may bilugang pangangatawan. Isang social worker na namamahala ng isang non-profit organization para sa mga komunidad na nangangailangan. Wala siyang koneksyon sa high society, walang interes sa marangyang pamumuhay, at may matibay na reputasyon sa paninindigan sa kanyang paniniwala. Napukaw ang interes ni Roberto. Wala siyang duda ang kaya niyang manalo sa hamong ito dahil palagi siyang nananalo. Mabahagyang ngumisi si Roberto, pwede na siya. Inayos niya ang isang pagpupulong sa ilalim ng dahilan na pag-usapan ang isang potensyal na pakikipagtulungan sa non-profit ni Lisa. Nang pumasok si Lisa Aquino sa kanyang makinis at modernong opisina, sandaling nabigla si Roberto. Mayroon siyang likas na kumpiyansa at ang kanyang natural na kulot na buhok ay pinalilibutan ng isang mukhang may halo ng init at determinasyon. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit professional, isang matinding kaibahan sa mga perpektong bihis na kababaihan na karaniwang nakapaligid kay Roberto. Mr. Perez, bati niya habang iniaabot ang isang matibay na pakikipagkamay. Pinahahalagahan ko ang pag-abot ninyo sa amin. Aaminin ko, hindi ko inasahan na ang isang taong may katulad ninyong katayuan ay magkakaroon ng interes sa aming ginagawa. Walang bahid ng puot sa kanyang tinig, ngunit naramdaman ni Roberto ang isang bahagyang hamon. Ngumiti siya ng mahinahon, tinatago ang kanyang kuryosidad. Miss Aquino, naniniwala ako sa pagsuporta sa makabuluhang mga layunin. Ang iyong organisasyon ang lumutang sa aking pansin. Nagpatuloy ang pagpupulong habang masigasig na ipinaliwanag ni Lisa ang misyon ng kanyang non-profit, inilalahad ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa pagkuha ng pondo. Matamang nakinig si Roberto, bagaman mas estratehiko ang kanyang interes. Habang humihina ang usapan, bahagya siyang yumuko pasulong, ang kanyang tono ay naging mas matalim. Lisa,
May alok ako sa iyo, isang alok na makakasiguro ng mga kinakailangang mapagkukunan para sa iyong organisasyon. Sumingkit ang mga mata ni Lisa sa pagdududa. Anong klaseng alok? Ngumiti si Roberto, ang kanyang tinig ay naging banayad ngunit tiyak. Pakisamahan mo ako. Natahimik ang silid. Maingat niyang ipinaliwanag ang mga kondisyon, iniiwasan ang tunay na dahilan ng kanyang alok. Inilahad niya ito bilang isang estratehikong kasunduan, isa na magbibigay ng malaking pondo at exposure sa non-profit ni Lisa habang pinapalakas ang pampublikong imahe ni Roberto. Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Lisa habang nakikinig. Alam ni Roberto na pinag-aaralan niya ang bawat salita, tinatimbang ang kanyang mga opsyon. Matalino siya at maingat, mga katangiang parehong nakakainis at nakakabighani para kay Roberto. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Sa wakas ay sinabi ni Lisa. Tumango si Roberto, ngunit tiyak siyang naitanim na niya ang binhi. Sa kanyang karanasan, palaging bumibigay ang mga tao kapag sapat na ang nakataya. Habang palabas si Lisa sa kanyang opisina, naramdaman ni Roberto ang pamilyar na pakiramdam ng kasiyahan. Lahat ay nagkakatugma at malapit nang magsimula ang laro. Ang hindi niya inasahan ay kung paano babaliktarin ng hamong ito ang mundong maingat niyang itinayo. Nakaupo si Lisa Aquino sa kanyang payak na kahoy na mesa, napapalibutan ng mga tambak ng papeles, mga ulat sa budget, at mga aplikasyon para sa mga grant. Kumukurap-kurap ang ilaw sa kisame habang muling binabasa niya ang isa pang liham ng pagtanggi mula sa isang potensyal na donor. Dahan-dahan siyang huminga, ramdam ang frustrasyon, ngunit hindi niya hinayaang mapuspos siya nito. Sa loob ng isang dekada, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Rise Up, isang non-profit na nagbibigay ng pabahay, edukasyon, at oportunidad sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa kabila ng patuloy na laban para sa pondo, naniniwala siya sa kanyang misyon, kahit na pakiramdam niya ay laban sa agos ang kanyang pagsusumikap. Nag-vibrate ang kanyang telepono, pinutol ang kanyang focus. Isang mensahe mula sa assistant ni Roberto Perez, si Samantha, ang nagkumpirma ng kanilang follow-up na pagpupulong. Tinitigan ni Lisa ang screen. Ang kanyang noo ay nakakunot. Hindi niya inaasahan ang unang pag-uusap nila ni Roberto. Bihira ang mga bilyonaryo tulad niya na magbigay ng pansin sa mga grassroots na organisasyon, lalo na ang mag-alok ng kasal. Siya ay makinis, makapangyarihan, at kung magiging tapat siya, nakakatakot. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanyang alok, isang kapangahasan na hindi niya matanggal sa isip, na patuloy na bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Lisa sa mga matataas na salaming pinto ng Perez Enterprises. Pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa lugar. Ang malamig at perpektong arkitektura nito ay malayong-malayo sa masiglang komunidad na kanyang kinabibilangan. Gayunpaman, itinuwid niya ang kanyang tindig at pumasok ng may kumpiyansa. Hindi siya magpapadala sa takot. Sinalubong siya ni Roberto ng may parehong mahinhing charm. Itinuro ang isa sa mga mamahaling leather na upuan sa tapat niya. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Miss Aquino, malumanay niyang sabi, sa tingin ko, nagkaroon ka na ng panahon upang pag-isipan ang aking alok? Ipinulupot ni Lisa ang kanyang mga braso, diretso siyang tumingin sa mga mata ni Roberto. Pinag-isipan ko, pero hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung bakit mo ito inaalok. Ang isang kasal ay hindi ang uri ng suporta na inaasahan ko. Umurong si Roberto sa kanyang upuan, magkasabay na pinagdikit ang kanyang mga kamay. Maging tapat tayo, Lisa. Ang mga taong tulad ko, ang nasa mata ng publiko, ay laging nasa ilalim ng pagsisiyasat. Ang ganitong klasing kasunduan ay maaaring kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Kailangan mo ng pondo at kailangan kong ipakita sa mundo na may malasakit ako sa higit pa sa negosyo. Naningkit ang mga mata ni Lisa.
Ibig sabihin, ito ay isang PR move? Hindi lang iyon, sagot ni Roberto, may bahagyang aliw sa kanyang tinig. Naniniwala ako sa mga kapwa kapaki-pakinabang na kasunduan. Ito ay negosyo, Miss Aquino, wala nang iba. Ang salitang negosyo ay nagkaroon ng bigat. Para kay Lisa, hindi lang ito trabaho, ito ang kanyang adhikain na kaugnay sa kanyang personal na karanasan at mga pagsubok na kanyang nalampasan. Para kay Roberto, tila isa lamang itong transaksyon, isa pang kasunduang dapat isara. Ngunit gaano man niya kinasusuklaman ang ideya ng isang huwad na kasal, hindi niya maikakaila ang magiging epekto ng yaman ni Roberto sa kanyang organisasyon. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya. Kung papayag ako, may mga kondisyon ako. Hindi maaring pakialaman ang aking kalayaan. Magpapatuloy ako sa aking trabaho ng walang sagabal at bawat sentimong ibibigay mo ay mapupunta sa komunidad. Ngumiti si Roberto, halatang nagtagumpay. Sangayon ako. At isa pa, dagdag ni Lisa, yumuko siya palapit. Kung sa kahit anong punto ay masisira ng kasunduang ito ang aking mga prinsipyo, lalakad ako. Walang halaga ng pera ang makakapagpabago niyan. Hindi na tinag si Roberto, naiintindihan ko. Tinitigan siya ni Lisa bago iniabot ang kanyang kamay. Matibay niyang tinanggap ang pakikipagkamay, tinataka ng kasunduan. Habang palabas siya sa opisina, pinaghalo ang pagdududa at determinasyon. Malapit nang magbago ang lahat, ngunit sa anong halaga, ang kawalan ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa kasal ay sinadya. Hindi nagawa ni Lisa na ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Habang idinedeklara ng opisyal na sila ay mag-asawa na, lihim niyang sinulyapan si Roberto. Ang kanyang ekspresyon ay isang tahimik na kasiyahan na para bang katatapos lang niyang maisara ang isang malaking kasunduan sa negosyo. Ang ideya ay nagpatigas ng kanyang sikmura. Ang resepsyon na sumunod ay naramdaman niyang kasing layo rin. Habang si Roberto ay walang kahirap-hirap na nakikihalubilo sa kanyang mga mayayamang bisita, nakikipagkamay at nagpapalitan ng mga magagalang na pagbati, si Lisa naman ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ang eksena. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang dekorasyon, isa pang piyesa sa masalimuot na laro ni Roberto. Ngunit ipinaalala niya sa sarili ang dahilan kung bakit siya pumayag sa lahat ng ito, kailangan ng rise up ng pondo. Hindi niya hahayaan na ang kanyang personal na discomfort ay humadlang sa pagtulong sa mga taong umaasa sa kanya. Kinagabihan, dinala siya ni Roberto sa penthouse, isang napakalawak na espasyo na puno ng makabago at eleganteng sining, makintab na mga ibabaw, at mga bintanang abot sahig na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng Manhattan skyline. Napakalayo nito sa init at kasimplihan ng kanyang maliit na apartment. Ito na ang bago mong tahanan, sabi ni Roberto, ang kanyang tinig ay formal, malayo. Sigurado akong magiging komportable ka rito. Hinayaang gumala ang kanyang paningin sa paligid, hindi ipinapakita ang kanyang iniisip. Impresibo, sagot niya ng walang emosyon. Ngumisi si Roberto, masasanay ka rin. Ngunit wala siyang balak sanayin ng sarili rito. Tahimik niyang inilabas ang kanyang mga gamit at inilagay sa guest room, malinaw na ipinapahiwatig na wala siyang planong ibahagi kay Roberto ang anuman maliban sa titulo ng pagiging asawa. Sandaling tumaas ang kilay ni Roberto, ngunit hindi siya nagsalita. Tumalikod na lamang ito at pumasok sa sariling silid ng walang reklamo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nabuo ang kanilang arrangement. Totoo sa kanyang pangako, naglaan si Roberto ng malaking pondo para sa Rise Up na nagbigay kay Lisa ng pagkakataong palawakin ang kanilang programa at kumuha ng mas maraming tauhan. Ngunit sa kabila ng mga benepisyong ito, nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Si Roberto,
na sanay na maging sentro ng atensyon, ay hindi maintindihan ang pagiging walang pakialam ni Lisa. Tinanggihan niya ang kanyang mga imbitasyon sa mga engranding social event, mas pinipili niyang ituon ang sarili sa trabaho. Kahit gaano ka-extravagant ang mga kilos ni Roberto, nanatili siyang hindi natitinag. Isang gabi, inilahad ni Roberto sa kanya ang isang kumikinang na diamond necklace. Umaasang makikita niya ang kahit kaunting pasasalamat. Ngunit sa halip, saglit lang itong tiningnan ni Lisa bago nagsalita. Mas gusto kong makita ang perang iyan na ginamit para magtayo ng bagong community center. Mataman siyang tinitigan ni Roberto. Tinatago ang frustrasyon sa likod ng kanyang mahinahong anyo. Ngunit sa ilalim nito, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Isang pagkaalangan. Sigurado siyang sa kalaunan, susuko rin si Lisa sa kanyang mundo. Ngunit hindi naglaro si Lisa sa ilalim ng kanyang mga alituntunin. At yun ang bagay na hindi niya kayang maintindihan. Dahan-dahang umusad ang makintab na itim na sasakyan sa isa sa mga pinakapinabayaan na bahagi ng lungsod. Mula sa loob, tahimik na minasdan ni Roberto ang paligid, mga gusaling malapit ng gumuho, mga pader na puno ng graffiti at mga sirang bangketa. May mga batang naglalaro sa lansangan, mga pangkat ng tao na nakaupo sa mga hagdan, at isang lalaking may malalalim na mata ang nakasandal sa poste ng ilaw. Parang eksena ito mula sa isang dokumentaryong agad niyang lilipatin sa ibang channel. Si Lisa ang nagpumilit na sumama siya sa isang community event ng Rise Up. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon upang ipakita kay Roberto ang puso ng kanyang ginagawa. Para kay Roberto, isa lang itong panibagong obligation. Isa pang kahon sa listahan na kailangang markahan upang mapanatili ang ilusyon ng kanilang kasunduan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dating bodega. Ang gusaling dating sira-sira ay isa ng maunlad na community center. Ang mga dingding nito ay buhay na buhay sa makukulay na mural. Isang matinding kaibahan sa madilim at lumang paligid nito. Nandoon na si Lisa nakasuot ng jeans at isang navy blue na Rise Up t-shirt, abalang iniaayos ang mga voluntaryo. Kumilos siya na may likas na autoridad, humihinto upang batiin ang mga pamilya, aliwin ang mga bata, at magbigay ng gabay sa mga donasyon. May isang bagay na hindi maipaliwanag si Roberto sa paraan ng paggalaw niya. Isang lakas ng loob na hindi niya pa nasasaksihan noon. Paglabas niya ng sasakyan, agad niyang naramdaman kung gaano siya ka out of place. Ang perpektong tahi ng kanyang mamahaling suit at ang kinang ng kanyang Italian leather na sapatos ay parang isang nakakasilaw na babala. Wala akong lugar dito. Habang papalapit siya kay Lisa, unti-unting lumingon ang mga tao, may halong pag-uusisa sa ilang mga mata, ngunit sa iba naman ay tahimik na pag-aalinlangan. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin, ngunit hindi niya ipinakita na apektado siya. Pinagmasdan siya ni Lisa at tumango. "Buti naman at dumating ka," sabi niya. Malamig ngunit formal. "Magsimula tayo sa food pantry." Dinala siya ni Lisa sa loob kung saan ang mga lamesa ay puno ng mga donasyong pagkain, mga delata, sariwang gulay at mga sako ng bigas. Ang mga voluntaryo ay mabilis na kumikilos, namimigay ng mga supply sa mga pamilyang may mga mukhang bakas, ang pagod ng isang habambuhay na pakikibaka. "Ito ang isa sa aming pangunahing programa," paliwanag ni Lisa. "Nagbibigay kami ng pagkain sa mahigit 200 pamilya kada linggo. Karamihan sa kanila ay may iniindang problema sa trabaho, bayarin sa ospital o sahod na hindi sapat. Kung wala ito, marami sa kanila ang magugutom." Tumango si Roberto, nakikinig, ngunit hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng sinasabi ni Lisa.
Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang silid kung saan may mga bata na nakaupo sa maliliit na mesa, tinutulungan ng mga voluntaryong guro sa kanilang takdang aralin. Ang mga pader ay puno ng makukulay na poster at guhit, isang matingkad na kaibahan sa madilim na mundo sa labas. Lumuhod si Lisa sa tabi ng isang batang lalaki. Matiyagang tinutulungan ito sa isang problema sa matematika. Si Roberto naman ay nanatili sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Lisa na ganap sa kanyang elemento, nagbibigay ng init at direksyon sa mga taong nangangailangan. At para sa unang pagkakataon rin, naramdaman niyang siya ang outsider sa isang mundo na hindi niya lubos na nauunawaan. At iyon ang bagay na lubos na gumulo sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Roberto nang muling sumama sa kanya si Lisa. Ang kanyang tinig ay mas mahina kaysa dati. Wala ang dati nitong kumpiyansa. Ibinigay mo na ang buong buhay mo sa trabahong ito, pero bakit? Tinitigan siya ni Lisa, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Dahil may kailangang gumawa, sagot niya ng simple. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng maging hindi nakikita, ang magpakahirap at magtanong kung may nagmamalasakit ba talaga. At dahil hindi ko kayang tumayo lang at walang gawin kapag alam kong may magagawa ako. Hindi agad nakasagot si Roberto. Ang kanyang mga salita ay gumulo sa kanya, hindi dahil hindi siya sumasang-ayon, kundi dahil pinilit siyang harapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hindi niya kailanman pinag-isipan ang ibang tao maliban sa loob ng kanyang maingat na binuong mundo. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga numero, kapangyarihan at prestihiyo. Ang ideya ng pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba ay kasing layo sa kanya tulad ng lugar na ito. Habang lumilipas ang araw, dinala siya ni Lisa sa iba't ibang bahagi ng community center. Nakilala niya ang mga inang pilit bumabangon mula sa kahirapan, mga kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan at matatandang ang Rise Up ang nagsilbing kanlungan. Sa bawat pagpapakilala, may nababago sa kanya. Sanay siyang maging pinakamakapangyarihang tao sa silid, ang hinahangaan, kinatatakutan o sinusunod. Ngunit dito, ang kanyang kayamanan at katayuan ay walang halaga. Nang bumalik sila sa sasakyan, hindi agad nagsalita si Roberto. Hindi siya tinanong ni Lisa kung ano ang iniisip niya at ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang pag-uusap. Habang papalayo sila sa community center, nakatanaw lamang siya sa labas ng bintana, nawawala sa sariling pag-iisip. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, hindi lang siya nag-aalinlangan tungkol sa sarili niya, kundi sa mundo, sa labas ng kanyang mataas na tore ng kapangyarihan. Kinagabihan, nakatayo si Roberto sa tabi ng malalawak na bintana ng penthouse. May hawak na baso ng alak, nakatanaw sa kumikinang na lungsod. Karaniwan ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol, ng tagumpay. Ngayon parang hungkag ito, ang mga mukha mula kanina ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pagod na ina na may kargang anak, ang matandang nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap ang kahon ng pagkain, ang dalagitang gustong maging doktor. 1 linggo lang ang nakalipas, sila'y hindi niya mapapansin. Ngayon, hindi niya sila maalis sa isip. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Lisa, may dalang kahon ng natirang donasyon. Tahimik siyang nagtungo sa kusina at inilabas ang mga ito sa countertop. Pinanood siya ni Roberto ng ilang sandali bago nagsalita. Iba ang araw na, "To," sabi niya sa wakas. Mataas ang kilay na tumingin si Lisa sa kanya. "Iyon ba ang paraan mo ng pagsasabing hindi komportable?" Nag-atubili siya. "Siguro hindi lang ito ang mundong nakasanayan ko." "Halata naman," sagot ni Lisa, matalim ngunit hindi mapanakit. "Pero baka iyon mismo ang problema. Buong buhay mo, namuhay ka sa loob ng isang bula, Roberto."
Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng magpumilit, ang mag-alala kung paano babayaran ang renta o kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Mas malakas ang tama ng mga salita niya kaysa sa inaasahan ni Roberto. Automatiko niyang gustong ipagtanggol ang sarili, ipaalala kay Lisa ang mga sakripisyong ginawa niya para makarating sa tuktok. Pero sa halip, tahimik siyang tumango, ikinagulat niya mismo. Tama ka, inamin niya, ang tinig niya ay mas mahina. Hindi ko naiintindihan pero gusto kong maunawaan. Matagal siyang tinitigan ni Lisa, waring sinusukat kung totoo ang kanyang sinasabi. Sa wakas, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Tingnan natin, sagot niya ng simple bago muling binalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Mas mahalaga ang aksyon kaysa sa salita. Nanatili siyang tahimik, iniisip ang sagot ni Lisa. Buong buhay niya, si Roberto Perez ay sanay na manalo, mangibabaw at kontrolin ang bawat sitwasyon. Pero ito, hindi ito laro. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang ipaglaban. Kinabukasan, pumasok si Roberto sa kusina. Walang bahid ng pagkasindak sa kanyang tailored suit, ang kumpiyansa ay waring bumalik. Si Lisa ay naroon na, humihigop ng kape habang binabasa ang mga ulat sa kanyang laptop. Ni hindi siya nilingon nang pumasok siya, masyadong abala sa kanyang trabaho. Alam mo, simula ni Roberto habang kinukuha ang isang tasa ng kape, kung mas kaunti ang oras mong ginugugol sa mga ulat na yan at mas marami sa pagdalo sa mga event kasama ko, baka magustuhan mo rin ang buhay na ito. Bahagyang tiningnan siya ni Lisa, walang emosyon sa mukha. Magustuhan, ibig mong sabihin, ang isa sa mga gala mo kung saan nagkukunwaring may malasakit ang mga tao sa mga adhikain na hindi nila naiintindihan. Uminom siya muli ng kape, hindi na lang. Nanigas ang panga ni Roberto, nagpapakolekta ng milyon-milyong dolyar ang mga gala na yon. Para sa mga organizer siguro, sagot ni Lisa, inilapag ang kanyang tasa. Pero sabihin mo nga sa akin, ilang porsyento ng perang iyon ang talagang napupunta sa mga nangangailangan? Ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa mga black tie na hapunan at rehearsed speeches. Muli, tinamaan si Roberto. Buong buhay niya natutunan niyang gawing sining ang perception, na kumbinsihin ang mga tao na ang imahe ay kasing halaga ng tunay na intensyon. Sa mundong ginagalawan niya, ang influence ay mas mahalaga kaysa sa tunay na adhikain. At ngayon, nasa harapan niya ang isang tao na kitang-kitang hindi nalilinlang ng lahat ng iyon. Sa halip na ipilit ang argumento, nagbago siya ng taktika. May charity event ako mamayang gabi, aniya, pinananatili ang kanyang tono na magaan. Malaking bagay kung sasamahan mo ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lisa, at nang sabihin mong malaking bagay, ang ibig mong sabihin ay mas magmumukha kang mabuti? Mabahagyang ngumisi si Roberto kahit na tumama sa isang masilang punto ang sinabi ni Lisa. Tawagin mo kung ano ang gusto mo, sagot niya ng mahinahon, pero isa pa rin itong magandang pagkakataon para makipag-network sa tamang tao. Matatag na sinalubong ni Lisa ang kanyang tingin, hindi natinag. Hindi ako interesado sa networking, sa mga taong walang tunay na pakialam sa ginagawa ko, matigas niyang sagot. Pero salamat sa alok. Ang matigas niyang pagtanggi ay nag-iwan kay Roberto ng nag-aalab na inis. Inakala niyang sa paglipas ng panahon, ang kanyang kayamanan at impluensya ay magiging sapat upang mahikayat si Lisa. Ngunit patuloy niyang pinatutunayan na mas mahirap siyang suyuin kaysa sa inaasahan. Kinagabihan, nagpunta si Roberto sa gala ng mag-isa. Ang ballroom ay isang makinang na pagpapakita ng yaman. Puno ng mga piling tao ng Manhattan na nakadamit upang magpakitang gilas. Sa hangin ay lumulutang ang mga usapan tungkol sa investment strategies, art auctions, at mga donasyong pang-charity na nagkataong may kasamang mga bawas sa buwis.
Madali siyang gumalaw sa loob ng pulutong, nakikipagkamay, nagpapalitan ng magagalang na pagbati at pinananatili ang makinis na persona na kanyang inaral at pinakinis sa loob ng maraming taon. At gayunman, wala siya sa kanyang sarili. Gaano man karaming baso ng champagne ang ininom niya o gaano man karaming pag-uusap ang sinalihan niya, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kay Lisa, ang kanyang matatalas na salita, ang kanyang tahimik na pagkontra, at kung paano niya ipinagsawalang bahala ang lahat ng pinapahalagahan niya. Sa unang pagkakataon, isang nakakabagabag na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Tama ba siya? Ang kanyang tinatawag na philanthropy, isang palabas lang ba? Sinubukan niyang ilunod ang ideyang iyon sa isa pang baso ng alak. Kinabukasan, nagpasya si Roberto na baguhin ang kanyang estratehiya. Kung ayaw ni Lisa na umangkop sa kanyang mundo, siya ang gagawa ng paraan upang mahila siya rito. Sinimulan niyang mag-schedule ng mga events kung saan kailangan niyang dumalo. Ipinamamalas ito bilang mahahalagang pagkakataon para sa visibility ng Rise Up. Ayaw man niya, napilitan si Lisa na dumalo sa ilan, ngunit mabilis niyang naramdaman ang pagkabagot sa mababaw na pag-uusap at mga walang laman na kilos. Sa isang luncheon na inorganisa ng isa sa mga kasosyo ni Roberto, napapagitnaan siya ng dalawang babaeng bihis na bihis at mas interesado sa tsismis kaysa sa tunay na usapan. Isa sa kanila ay lumapit, nakangiti ng matamis. Kaya Lisa, sabi nito habang kumikislap ang kanyang diamond earrings sa liwanag, paano kayo nagkakilala ni Roberto? Sigurado akong isa itong whirlwind romance. Ibinigay ni Lisa ang isang ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng mga mutual connections. Siyempre, sagot ng babae, halatang naghahanap pa ng karagdagang detalye. At ang iyong trabaho? Ano nga ulit ang ginagawa mo? Nangangasiwa ako ng isang non-profit, sagot ni Lisa. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit matigas. Nagbibigay kami ng suporta at mga mapagkukunan para sa mga komunidad na nangangailangan. Mabilis na naglaho ang interes ng babae. Napaka-noble, bulong nito bago binaling ang atensyon sa ibang bisita. Dahan-dahang huminga ng malalim si Lisa, pigil ang pagtaas ng kilay, napatingin siya sa kabilang dulo ng silid kung saan abala si Roberto sa pakikipag-usap, walang kamalay-malay o walang pakialam sa kanyang discomfort. Tahimik ang biyahe pauwi. Sa wakas, bumasag ng katahimikan si Lisa, hindi ito gumagana. Lumingon si Roberto sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Ano ang hindi? Ito, sagot niya, itinuro ang pagitan nila. Ang pilit mong pagdadala sa akin sa mga events na wala namang may pakialam sa ginagawa ko o kung sino ako. Nasasayang lang ang oras nating dalawa. Naningkit ang mga mata ni Roberto. Ang mga events na ito ay pagkakataon para makakuha ka ng koneksyon. Kung gagamitin mo lang ng tama, makakakuha ka ng pondo para sa Rise Up. Umiling si Lisa, ramdam na ang inis sa kanyang boses. Hindi mo pa rin maintindihan. Hindi ako interesado sa mga laro o sa pang-aaliw sa mga taong nag-aalala lang sa imahe nila. Ang trabaho ko ay para sa totoong tao, totoong issue, hindi para mapahanga ang mga kaibigan mo. Tila hindi pinansin ni Roberto ang hapde ng kanyang mga salita. Sa halip, tumawid siya ng braso. Minsan kailangan mong magkompromiso, Lisa. Ganyan gumagana ang mundo. Matapang siyang tumingin sa kanya. Siguro sa mundo mo, pero hindi ako tulad mo, Roberto. Hindi ko isusuko ang paniniwala ko para sa kaginhawaan. Muling nanahimik ang sasakyan, ang hangin ay mabigat sa hindi sinabi, ang sagupaan ng dalawang mundo. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang mga sagupaan nila. Naging mas hayagan ang mga pagtatangka ni Roberto na kontrolin ang sitwasyon at naging mas matindi ang pagtutol ni Lisa. Sinimulan niyang kwestiyonin ang mga desisyon ni Lisa sa Rise Up.
palihim na sinusubukang baguhin ang pamamahagi ng mga pondo na ibinibigay niya. Ngunit hindi siya bumigay, hindi kailanman hinayaang diktahan siya ni Roberto. Hanggang sa isang gabi, tuluyang sumabog ang lahat. Akala mo napaka-righteous mo, sabi ni Roberto. Ang kanyang tinig ay puno ng inis. Pero maging tapat tayo, kung wala ang pera ko, hindi magtatagal ang non-profit mo. Nagningning ang mga mata ni Lisa sa hamon, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tinig. Tama ka, pag-amin niya. Malaking tulong ang pera mo. Pero huwag mong isipin kahit isang saglit na dahil doon, may kontrol ka sa akin o sa ginagawa ko. Binuhos ko ang lahat sa Rise Up mula sa wala at ipaglalaban ko ito, may pera ka man o wala. Mas malalim ang tama ng kanyang mga salita kay Roberto kaysa sa inaasahan niya. Sa isang iglap, hindi na niya ito nakikita bilang isang kalaban sa isang laro ng kapangyarihan, kundi bilang isang tao na lumaban ng mas matindi kaysa sa kanya. Isang taong dumaan sa totoong hamon, totoong paghihirap, nang walang kayamanang masasandalan. Hindi komportable ang pakiramdam. Sa halip na harapin ito, tumalikod si Roberto at pumasok sa kanyang opisina. Ininom niya ang isang baso ng alak, ngunit ngayon wala itong naibigay na ginhawa. Sa unang pagkakataon, hindi lang ang pustahan ang pakiramdam niyang natatalo siya, kundi isang bagay na mas mahalaga, isang katahimikang mas malakas kaysa sa anumang sagutan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng katahimikan. Si Lisa ay ibinuhos ang sarili sa trabaho, mas matagal na nananatili sa Rise Up at iniiwasan si Roberto hanggat maaari. Si Roberto naman ay nagpakalunod sa negosyo, ipinapakitang wala siyang pakialam. Ngunit hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, si Roberto Perez ay hindi sigurado kung paano siya mananalo at ang ideyang iyon ang labis na gumugulo sa kanya. Isang gabi, hindi inaasahan ni Roberto na mahahanap niya ang sarili niyang nagbabasa sa social media page ng Rise Up. Hanggang ngayon, hindi siya kailanman nagkaroon ng tunay na interes sa organisasyon. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya na maglaan ng oras upang tuklasin ito. Pinanood niya ang mga video ni Lisa habang nagsasalita sa mga kaganapan, ang kanyang tinig matatag at puno ng damdamin habang ipinaglalaban ang mga taong kanyang pinagsisilbihan. Binasa niya ang mga patotoo mula sa mga buhay na nabago. Isang inang nagkaroon ng sariling tahanan, isang binatang nakakuha ng scholarship dahil sa tutoring program ng center, isang matandang hindi na nakakaramdam ng pagiging invisible. Pinatahimik siya ng mga kwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Roberto ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam ng kakulangan. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paghahabol ng kayamanan at katayuan. Ngunit ano nga ba ang kanyang nagawa upang tunay na magkaroon ng epekto? May kapangyarihan siya, bilyon-bilyon ang nasa kanyang kamay, pero may kabuluhan ba talaga ang lahat ng ito? Kinabukasan, nagpasya si Roberto. Sa halip na hintayin si Lisa na umuwi ng hating gabi, siya mismo ang pupunta sa kanya. Pumasok siya sa community center nang walang paunang abiso. Sa sandaling tinawid niya ang pintuan, ramdam niya kung gaano kalayo ang mundong ito sa kinagisnan niya. Ang luma at kumukupas na pintura, ang hindi pantay na kasangkapan, at ang di mapipigilang enerhiya sa paligid ay nagpahiwatig ng isang malinaw na katotohanan. Hindi tungkol sa luho ang lugar na ito, kundi tungkol sa layunin. Sa paligid, abala ang mga voluntaryo sa pagsasaayos ng mga donasyon. Sa isang sulok, masayang naglalaro ang mga bata habang sa kabilang panig, isang pangkat ng matatanda ang masigasig na nagpaplano ng isang community garden. Ramdam ni Roberto ang kanyang pagiging out of place, ngunit hindi siya umatras. Sa kabila ng silid, nakita niya si Lisa na nakikipag-usap sa isang dalagang mukhang wala pang 20.
may kargang natutulog na sanggulang babae, ang kanyang mukha pinaghalong pagod at ginhawa habang tinatanggap kay Lisa ang isang brochure at isang pakete ng diapers. Pagkatapos ay lumingon si Lisa at natigilan nang makita siyang nakatayo roon. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit matigas ang kanyang tinig nang lumapit siya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya, nakapamewang. "Gusto kong makita ito mismo," sagot ni Roberto nang walang pag-aalinlangan. "Gusto kong maintindihan kung ano talaga ang ginagawa mo." Tumaas ang kilay ni Lisa halatang may pagdududa. "At bakit biglang nagbago ang isip mo? Sinusubukan mo bang patunayan ang isang bagay?" Saglit na natigilan si Roberto ngunit umiling siya. "Hindi. Napagtanto ko lang na marami akong maling pananaw, kaya nandito ako para matuto." Matamang siyang pinagmasdan ni Lisa, wari hinahanap kung may lihim siyang motibo. Sa huli, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, inabot niya kay Roberto ang isang clipboard. "Kung seryoso ka, simulan mo dito," sabi niya. "Kailangan natin ng mas maraming supply para sa food pantry." Walang reklamo, tinanggap ni Roberto ang clipboard. Sa sumunod na mga oras, nagtrabaho si Roberto kasama ang mga voluntaryo. Inaayos ang mga dilata at nag-iimpake ng mga pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Paulit-ulit at nakakapagod ang gawain, ngunit unti-unti niyang nakita ang mas malalim na kahulugan nito. Nakinig siya sa mga kwento ng mga voluntaryo, mga taong minsang umasa sa Rise Up at ngayoy bumabalik upang tumulong. Sa una, inakala niyang simpleng trabaho lang ito. Ngunit habang nakikinig siya, napagtanto niyang ito ang tunay na koneksyon, ang malasakit na hindi peke o para sa pansariling pakinabang. Sa kabilang banda ng silid, pinagmamasdan siya ni Lisa. Malinaw na hindi ito ang mundo ni Roberto. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinubukang manguna o ipilit ang kanyang autoridad. Sa unang pagkakataon, natututo siyang makinig. Pagsapit ng gabi, nakatayo si Roberto sa tabi ni Lisa habang inaayos niya ang isang lamesa ng mga brochure. Kita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit hindi nagbabago ang kanyang dedikasyon. "Salamat," biglang sabi ni Roberto. Napatingin si Lisa sa kanya, kita ang gulat sa kanyang mga mata. "Para saan?" "Para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ito," sagot niya ng tapat. "Para sa pagpapaintindi mo sa akin." Tinitigan siya ni Lisa at sa unang pagkakataon may bahagyang paglambot sa kanyang tingin. Ang pag-unawa ay isang bagay, Roberto, pero ang mga taong ito, hindi lang isang beses na pagkilos ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay pangmatagalang suporta. Tumango si Roberto, matibay ang kanyang sagot. "Alam ko at gusto kong tumulong, hindi lang sa pera kundi sa oras, koneksyon, kahit anong magagawa ko para suportahan ang ginagawa mo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Lisa ang isang bagay na bago sa kanya. Hindi ito sapat upang mabura ang nakaraan, ngunit maaring ito ang simula. "Tingnan natin," sagot niya sa wakas. Mas mahalaga pa rin ang aksyon kaysa sa salita. Sa sumunod na mga linggo, pinatunayan ni Roberto na hindi lang ito pustahan para sa kanya. Mas madalas siyang bumisita sa Rise Up, hindi bilang isang benefactor, kundi bilang isang voluntaryo. Dumadalo siya sa mga pulong, tumutulong sa pag-oorganisa ng mga kaganapan, at maging sa mga fundraising campaigns. Dahan-dahan nakuha niya ang tiwala ng ilan sa mga tauhan at voluntaryo, bagamat marami pa rin ang may alinlangan. Para kay Lisa, ang pagbabagong ito ay parehong kasiya siya at nakakalito. Akala niya susuko si Roberto pagkalipas ng ilang araw, ngunit nagpatuloy siya. Ang mayabang na billionaire na minsang hindi pinapansin ang kanyang trabaho, ngayon ay tahimik na nakikinig sa mga kwento ng mga taong dati niyang hindi pinapansin. Isang hapon, habang magkasama silang nagtatrabaho sa food pantry, sa wakas ay nagsalita si Roberto.
Tama ka? Sabi niya ng mahina. Huminto si Lisa, inilalagay ang isang lata ng sopas sa isang bag bago lumingon sa kanya. Tungkol saan? Sa lahat, inamin ni Roberto. Buong buhay ko, hinabol ko ang mga bagay na akala ko ay magpapaligaya sa akin. Pero hindi naman pala. Tinitigan siya ni Lisa, pilit inaarok ang totoo niyang iniisip. Ano ang nagbago? Saglit na nag-aalinlangan si Roberto, ngunit hindi niya iniwasan ang tingin ni Lisa. Ikaw, sagot niya ng payak. Ipinakita mo sa akin ang isang mundong hindi ko kailanman pinag-isipan noon at ngayon, hindi ko na ito matanggal sa isipan ko. Hindi agad nakasagot si Lisa. Alam niyang may pagbabago kay Roberto, ngunit alam din niyang hindi pa niya sinasabi ang buong katotohanan. At alam niyang kapag nalaman niya ito, magbabago ang lahat. Natutuwa akong nagkakaroon ka ng bagong pananaw, wika ni Lisa sa wakas. Pero ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon at ang tiwala mas matagal pang buuin. Tumango si Roberto, iniintindi ang kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghahanap ng madaling panalo o isang mabilis na paraan palabas. Handa siyang maghintay, hindi lamang upang patunayan ang sarili kay Lisa, kundi upang maging uri ng taong gusto niyang maging. Habang tinatapos nila ang pag-aayos ng mga food bags, isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Hindi ito kapatawaran at tiyak na hindi pa ito pagmamahal, hindi pa. Ngunit ito ay isang hakbang pasulong. At sa ngayon, sapat na iyon. Ang mga linggong lumipas mula ng magpasyang aktibong suportahan ni Roberto ang Rise Up ay minarkahan ng isang hindi inaasahang pagbabago. Ang nagsimula bilang isang paraan upang mapahanga si Lisa ay naging isang bagay na mas malalim. Bagaman hindi pa niya lubos na nauunawaan, natagpuan niya ang kanyang sarili na naaakit sa gawain. Hindi para sa validasyon, kundi dahil ito ay tunay sa isang paraang hindi kailanman naging totoo ang kanyang korporasyon. Araw-araw, mas bumukas ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang mga inang pilit hinahati ang oras sa trabaho upang may mailaman sa mesa. Mga kabataang desperadong magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Mga matatandang nagsisikap panatilihin ang kanilang dignidad. Ang kahirapan ay hindi na lamang isang abstract na konsepto. Ito ay may mga mukha, mga totoong tao na hindi na niya kayang balewalain. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pribilehiyo, ang kawalan ng laman ng mundong kanyang itinayo. Hindi madali ang pagbabago. Maraming voluntaryo ang tumingin kay Roberto nang may pag-aalinlangan. Ang ilan ay may tahasang pagkapuot. Para sa kanila, isa lamang siyang bilyonaryong naglalaro ng charity. Isang taong walang alam sa tunay na paghihirap at hindi niya sila masisisi dahil nagsimula nga ito bilang laro. Isang kalkuladong hakbang sa isang pustahan na ayaw na niyang mapanalunan. Isang hapon sa isang pulong ng mga voluntaryo, iminungkahi ni Roberto ang isang ideya upang palawakin ang programa ng Rise Up gamit ang kanyang corporate connections. Nagkaroon ng katahimikan at lahat ng mata ay bumaling kay Lisa. Tumayo siya, ang kanyang ekspresyon hindi mabasa. Sa wakas, maingat siyang nagsalita. Makakatulong ang mga koneksyon ni Roberto para maabot natin ang mas maraming tao, pag-amin niya, pero kailangang manatili tayo sa ating misyon. Hindi ito tungkol sa pagpapahanga sa mga donor o sa paghahabol ng numero, ito ay tungkol sa tunay na pagbabago at nagsisimula iyon sa pakikinig sa komunidad. Masakit ang kanyang mga salita, ngunit hindi kumontra si Roberto. Tama siya. Hindi ito ang mundo niya at hindi niya maaaring tratuhin ito tulad ng isa pang business deal. Ngunit nagpatuloy siya. Nagtrabaho si Roberto sa tabi ng mga voluntaryo mula sa pag-oorganisa ng mga kaganapan hanggang sa pagsasaayos ng mga donasyon.
Ang parehong mga taong dati may pagdududa sa kanya ay nagsimulang makita siya sa ibang liwanag. Hindi siya natakot na marumihan ang kanyang mga kamay. Handa siyang aminin kung kailan siya mali. At napansin ito ni Lisa, ang lalaking minsang hindi binigyang halaga ang kanyang trabaho ay ngayon ay tahimik na nakikinig. Hindi siya basta nag-a-assume, sa halip nagtatanong siya. Hindi siya nagtangkang mamuno, kundi sumunod, natututo sa bawat hakbang. Ngunit kahit pa nakikita ni Lisa ang pagbabago sa kanya, hindi niya maiwasang maramdaman na may isang bagay pa ring hindi nasasabi sa pagitan nila. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa center, natagpuan nila ang kanilang sarili na nag-iisa sa opisina. Nakaalis na ang mga voluntaryo at tanging ang mahinang ugong ng air conditioning ang maririnig. Nakaupo si Roberto sa desk, ang mga manggas ng kanyang dress shirt nakarolyo pataas, nagbabasa ng grant applications. Sa tapat niya abala si Lisa sa pagsasaayos ng mga talaan ng donasyon. May iniisip ako, biglang sabi ni Roberto. Lumingon si Lisa, nagulat sa tono ng kanyang boses. May halong pag-aalinlangan at katapatan. Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa kung paano ako namuhay hanggang ngayon, inamin niya. Tahimik siyang pinanood ni Lisa, naghihintay. Sa loob ng maraming taon, inisip kong ang pera, kapangyarihan at katayuan ang magpapaligaya sa akin. Patuloy ni Roberto. Pero hindi pala, hindi talaga. Hindi agad nagsalita si Lisa. Nakita na niya ang mga sulyap ng panig na ito ni Roberto noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niyang totoo ito. Mas malalim. Ano ang gusto mo ngayon? Tanong niya sa wakas. Saglit na nag-alinlangan si Roberto, ngunit sa huli tumingin siya sa kanya ng direkta. Gusto kong gumawa ng isang bagay na may tunay na kahulugan. Gusto kong maging isang taong may nagagawang pagbabago. Matagal siyang tinitigan ni Lisa, hinahanap ang kahit anong bakas ng kasinungalingan. Sa huli, tumango siya. Kung gayon, magpakita ka, sagot niya ng simple, araw-araw, kahit gaano kahirap. Iyon lang ang paraan para makuha ang tiwala. Isinapuso ni Roberto ang kanyang sinabi. Sa mga sumunod na linggo, naging mahalagang bahagi siya ng Rise Up. Hindi siya nagtrabaho para sa pagkilala, kundi dahil gusto niyang patunayan, hindi lamang kay Lisa, kundi sa sarili niya, na kaya niyang magbago. Kasabay nito, nagsimula siyang magpatupad ng pagbabago sa kanyang sariling korporasyon. Sinimulan niyang questionin ang mga pulisiya ng Perez Enterprises, ang mga patakarang inuuna ang kita kaysa sa mga tao. Ipinaglaban niya ang patas na sahod, responsableng pamamahala ng negosyo at community reinvestment. Maraming miyembro ng kanyang board of directors ang tumutol, ngunit hindi siya umatras. At unti-unting nagsimulang mapansin ng mga tao sa kanyang dating mundo ang kanyang pagbabago. Isang hapon, inimbitahan siya ni Ronnie Whitman, ang taong nagpasimula ng lahat ng ito, sa isang pribadong hapunan sa kanilang eksklusibong club. Sa harap niya, may nakakalokong ngiti si Ronnie habang iniikot ang baso ng alak. Aminin ko, sabi niya, o nagulat ako. Hindi ko akalaing magtatagal ka ng ganito. Naningkit ang mata ni Roberto. Anong ibig mong sabihin? Ang buong charity act na ito, sagot ni Ronnie, pabirong kumikilos. Impresibo, pero hindi ito ikaw. Ikaw ay isang negosyante, Roberto, hindi isang social worker. Tumigas ang panga ni Roberto. Nagbabago ang mga tao. Siguro, ani Ronnie nakangisi, pero huwag mong kalimutan habang abala kang maging bayani. Ang pustahan natin, nananatili pa rin. Para siyang sinuntok sa sikmura, halos nakalimutan na ni Roberto ang tungkol sa pustahan o marahil pilit niya itong kinalimutan. Ang relasyon nila ni Lisa na minsang laro lamang ay naging mas komplikado. At ngayon, ang kasinungalingang nasa pagitan nila ay isang ulap na hindi niya matatakasan. Gabing iyon, mag-isa siyang naupo sa penthouse, isang baso ng scotch sa kamay.
Alam niya ang dapat niyang gawin dahil gaano man siya nagbago, gaano man kabuti ang ginagawa niya ngayon, mananatili ang kasinungalingan sa pagitan nila. At hindi niya kayang mabuhay ng ganoon. Hindi na nang pumasok si Lisa, pagod mula sa isa na namang mahabang araw, agad tumayo si Roberto upang salubungin siya. Lisa, simula niya bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Huminto si Lisa, ang kanyang mga mata mabilis na sinuri ang kanyang mukha. May pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon, ngunit binigyan niya ito ng pagkakataong magsalita. Ano iyon? Nagalinlangan si Roberto, ramdam ang bigat ng kanyang pagtatapat. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-iwas sa kahinaan, ngunit sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian. Kung nais niyang makuha ang tiwala ni Lisa, kailangan niyang magsimula sa katotohanan, kahit ano pa ang kahihinatnan nito. Dimang ilaw sa penthouse at ang kinang ng lungsod sa labas ay naghuhulog ng mahabang anino sa silid. Nakatayo si Roberto malapit sa malalaking bintana, bahagyang nanginginig ang baso ng scotch sa kanyang kamay habang humarap siya kay Lisa. Nanatili si Lisa malapit sa pinto, mahigpit na hawak ang kanyang bag, ang kanyang ekspresyon malamig at maingat. Hindi ako naging tapat sa iyo. Pag-amin niya mahina, ngunit matatag ang tinig, tungkol sa dahilan kung bakit kita nilapitan, kung bakit ko iminungkahi ang kasal na ito. Dahan-dahang inilapag ni Lisa ang kanyang bag sa counter, saka tiniklop ang kanyang mga braso. Hindi siya nagpakita ng emosyon, hindi pa, ngunit ramdam ni Roberto ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Sige, sabi ni Lisa, matigas ang tono, malalim ang paghinga ni Roberto bago siya nagpatuloy. Nang una kitang inalok ng kasal, hindi dahil naniniwala ako sa ginagawa mo, at hindi rin dahil may pakialam ako noon. Sandali siyang napapikit, halatang nahihirapan sa sariling mga salita. Ito ay isang pustahan. Parang isang suntok sa tiyan ng kanyang sinabi. Bumagsak ang mga braso ni Lisa sa kanyang tagiliran at unti-unting tumigas ang kanyang panga habang tumitig siya kay Roberto. Isang pustahan? Inulit niya, matalim ang tinig. Ipinakasal mo ako dahil sa isang pustahan. Napilitan si Roberto na tumango, ang bigat ng pagsisisi ay bumibigat sa kanyang dibdib. Oo, nagsimula ito bilang isang hamon, isang laro. Si Ronnie Whitman ang nagtulak sa akin, hinamon niya ako na pakasalan ang isang taong hindi nababagay sa mundo ko para patunayan na kaya kong mag-adapt sa kahit ano at manalo pa rin. Ang salitang manalo ngayon ay lasang mapait sa kanyang bibig. Huminga ng malalim si Lisa, pagkatapos ay tumawa, isang tahimik, walang kasiyahang tawa. Hindi iyon pagtatawa ng saya. Ito ay puno ng galit, pagkadismaya at isang bagay na hindi kayang pangalanan ni Roberto. Kaya ako lang pala ay isang bahagi ng laro mo, sabi niya. Mas mahina ang tinig ngunit walang bahid ng awa. Isang piyesa sa pustahan mo. Hindi, mabilis na sagot ni Roberto, lumapit siya sa kanya. Hindi na, alam kong ganito ang tunog nito at alam kong mali ako, pero nagbago ang lahat. Nagbago ako. Ang simula nito ay pustahan. Pero ngayon, napalunok siya ng mabigat. Totoo na ito. Ikaw ay totoo sa akin, Lisa. Ang iyong trabaho, ang iyong paniniwala, lahat ng ito ay may halaga sa akin ngayon. Itinaas ni Lisa ang isang kamay, pinatigil siya. Kailan, Roberto? Tanong niya, mas lalong humigpit ang kanyang tingin. Kailan ito tumigil bilang isang laro? Pagkatapos ng kasal, nang hindi mo ako makontrol, o nang napagtanto mong walang halaga sa akin ang pera mo? Binuka ni Roberto ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na sagot. Dahil anuman ang sabihin niya, tunog palusot lang ito. Umiling si Lisa at sa unang pagkakataon, umangat ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Hindi mo lang ako niloko. Ginamit mo ako. Kinuha mo ang isang bagay na personal, isang bagay na tinanggap ko lamang dahil naniwala akong makakatulong ito sa mga tao.
at ginawa mong isang stunt. I know, bulong ni Roberto, puno ng sakit ang tinig. Alam ko, hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo, pero kailangan kong sabihin sa'yo, hindi ko na kayang magsinungaling. Matagal siyang tinitigan ni Lisa, ang kanyang panga mahigpit, ang kanyang mga mata nag-aapoy. Sa tingin mo ba ang pagsasabi ng totoo ngayon ay may mababago? Tanong niya. Nanginginig ang tinig sa emosyon. Hindi nito binubura ang ginawa mo. Hindi nito binubura ang tiwala kong sinira mo. Ramdam ni Roberto ang matalim na saksak ng kanyang mga salita. Buong buhay niya, hindi siya kailanman nakaranas ng tunay na consequence. Lagi niyang nagagamit ang kanyang kapangyarihan, pera, at impluensya upang ayusin ang anumang problema. Ngunit ngayon, ito ay isang bagay na hindi niya kayang ayusin. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako, sabi niya sa wakas. Halos bulong na. Pero gusto kong malaman mo ang totoo dahil kahit papaano, nararapat kang malaman iyon. Muli siyang umiling si Lisa, halos hindi makapaniwala. Ang totoo? Inulit niya puno ng hinanakitang tinig. Ang totoo ay hindi ito kailanman tungkol sa akin. Lagi itong tungkol sa iyo, sa ego mo, sa pride mo, sa pangangailangan mong patunayan ang sarili mo sa mga kaibigan mong walang malasakit. Umatras siya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit at poot. At ngayong winasak mo ang kahit anong tiwalang meron tayo, iniisip mong maayos mo ito sa isang sorry? Nanikip ang sikmura ni Roberto. Inasahan niya ang galit, inasahan niya ang sakit. Ngunit kahit papaano hangal siyang umasa sa ibang kahihinatnan. Lisa, pakiusap. Hindi, matigas niyang putol. Ayoko na marinig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Hindi ko alam kung kailan o kung kailanman muli kitang mapagkakatiwalaan, Roberto. At kung walang tiwala, wala nang natitira. Tumalikod siya, tinungo ang pinto. Naramdaman ni Roberto ang bumabang panik sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring umalis si Lisa. Hindi sa ganitong paraan. Lisa, sandali, tawag niya. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na nagbago na ako. Huminto si Lisa, hawak ang doorknob. Sa isang iglap, umasa si Roberto. Ngunit nang lumingon siya, ang kanyang ekspresyon ay malinaw na nagpatibay ng pasya. Ang pagbabago ay hindi sapat, Roberto. Sabi niya, malamig ngunit puno ng sakit. Lalo na kung ang pagbabago mo ay may kapalit na dignidad ng ibang tao. At sa huling pagkakataon, lumakad siya palayo. Mabilis at tahimik na sumara ang pinto, nagiiwan ng matinding katahimikan sa paligid ni Roberto. Nakatayo siya roon, nakatitig sa espasyong dati niyang kinatatayuan habang ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Ang panlilinlang, ang pagkawala, ang hindi maibabalik na tiwala. Lahat ng ito ay bumagsak sa kanya na parang alon na walang humpay na bumabasag sa baybayin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Roberto Perez ay nawalan ng isang bagay na tunay na mahalaga at wala siyang ibang maaring sisihin kundi ang kanyang sarili. Ang mga sumunod na araw ang pinakamalungkot na naranasan ni Roberto. Walang Lisa, ang penthouse ay tila naging isang malawak at walang laman na espasyo. Walang init, walang kahulugan. Ang marangyang buhay na dati simbolo ng tagumpay ay wala ng dating halaga. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho, ngunit ang dating sigasig na nagpapakilos sa kanya ay nawala na. Ang mga kasunduan, ang kita, wala na itong halaga sa kanya gaya ng dati. Samantala sa Rise Up na natiling matatag si Lisa sa kanyang misyon, hindi niya hinayaang wasakin ng pagtataksil ni Roberto ang trabaho na ginugol niya ng maraming taon upang itayo. Ngunit kahit gaano siya magpokus sa komunidad, hindi niya maalis sa isip ang pagtatapat ni Roberto. Hindi niya maikakaila, nagbago siya.
Totoo ang kanyang mga kilos nitong mga nakaraang buwan, ngunit ang pundasyon ng kanilang relasyon ay isang kasinungalingan at iyon ay isang sugat na hindi basta-basta gagaling. Habang patuloy na lumalaban si Lisa, sinikap din ni Roberto na bumawi sa kanyang sariling paraan. Nagbigay siya ng milyon-milyon sa Rise Up, hindi upang suyuin si Lisa, kundi dahil sa wakas, naniniwala na siya sa adhikain nito. Sinimulan niyang suriin muli ang kanyang negosyo. Unti-unting itinutulak ang Perez Enterprises patungo sa mas makataong patakaran, inuuna ang tao kaysa sa kita. Ang kanyang mga desisyon ay nagdala ng parehong papuri at batikos mula sa kanyang mga kasamahan, ngunit sa unang pagkakataon, wala na siyang pakialam. Hindi na siya nabubuhay para sa kanilang pag-apruba, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal sa isip ang imahe ni Lisa na lumalayo. Ang sakit sa kanyang mga mata nang matuklasan ang lalim ng kanyang panlilinlang. Gusto niyang itama ang lahat, ngunit hindi niya alam kung paano o kung may paraan pa nga upang magawa ito. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa penthouse, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email. Mula sa isang voluntaryo sa Rise Up, pinasasalamatan siya sa kanyang kontribusyon at may kalakip na larawan ng bagong community center na natulungan ng kanyang pondo. Binuksan ni Roberto ang larawan. Naroon si Lisa nakatayo sa harapan ng gusali, napapaligiran ng mga bata at mga voluntaryo. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang ngiti ay totoo. Matagal niyang tinitigan ang larawan, may namumuong bigat sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng kapatawaran ni Lisa o paghahanap ng paraan upang maibalik siya. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong kaya niyang ipagmalaki. Kung may kahit anong pagkakataong maitayo muli ang nasira, hindi ito manggagaling sa kanyang yaman, sa kanyang impluensya o kahit sa kanyang pagsisisi. Kailangan itong magsimula sa kanya. Ang pagtubos ay hindi isang destinasyon, ito ay isang landas. At sa unang pagkakataon, handa na siyang tahakin ito. Lumipas ang mga buwan. Araw-araw ay minarkahan ng tahimik ngunit matibay na determinasyon para sa kanilang dalawa. Para kay Roberto, naging isang walang humpay na paghahanap ng isang mas malalim na kahulugan ang kanyang buhay. Hindi na siya naghahanap ng pag-apruba mula sa kanyang kayamanan o katayuan, kundi mula sa kanyang ginagawa upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang mundong korporatibo na minsan niyang pinagharian ay tila walang saysay na ngayon at ang Rise Up ang nagsilbing kanyang gabay. Ito ang patunay na may tunay na pagbabago kahit para sa isang tulad niya. Si Lisa sa kabilang banda ay patuloy na ibinuhos ang sarili sa kanyang trabaho. Pinalawak niya ang mga programa ng Rise Up, naglunsad ng mga inisyatiba para sa pagsasanay sa trabaho, nagbukas ng mga bagong sentro at walang sawang ipinaglaban ang abot-kayang pabahay. Malaki ang naitulong ng donasyon ni Roberto, ngunit tiniyak niyang malinaw sa lahat, ang misyong ito ay hindi kailanman dapat umikot sa iisang tao lamang. Ngunit kapag ang lungsod ay tahimik na sa gabi, hindi niya maiwasang maisip siya. Hindi ang lalaking ginamit siya para sa isang pustahan, kundi ang lalaking nagbabago. Ang lalaking nagpakita ng kababaang loob, ng pangunawa, ng pagmamahal. Isang malamig na gabi ng taglagas, nakatayo si Lisa sa harapan ng pinakabagong community center ng Rise Up. Masayang pumapasok ang mga pamilya sa loob para sa grand opening. Ang tawanan ay pumuno sa hangin. Ang gusali ay naging isang simbolo ng mga taon ng pagsisikap, isang liwanag sa isang matagal nang napabayaan na komunidad. Binati niya ang mga voluntaryo. Ang kanyang ngiti totoo, ngunit halatang may pagod. At doon, sa gitna ng pulutong, may isang pamilyar na figura na nahagip ng kanyang mata. Si Roberto,
Nakatayo siya malapit sa pasukan, nakasuot lamang ng jeans at isang simpleng sweater, isang matinding kaibahan sa mga mamahaling suit na minsang naging bahagi ng kanyang identidad. Mukha siyang alanganin, waring hinahanap ang tamang gagawin, may hawak na maliit na sobre sa kanyang kamay. Sa isang saglit, nawala ang ingay sa paligid ni Lisa. Nag-atubili siya bago lumapit, ang puso niya'y kumakabog sa kabila ng kanyang pagpipigil. "Roberto," sabi niya maingat ngunit hindi malamig ang tono, "ano ang ginagawa mo rito?" Bahagyang ngumiti si Roberto. "Nabalitaan ko ang pagbubukas. Gusto ko itong makita ng personal." Pinag-aralan siya ni Lisa. May isang bagay na nagbago sa kanya, hindi lang sa kanyang anyo, kundi sa paraan ng kanyang pagkilos. Wala na ang kayabangang dati niyang daladala. Mas tahimik siya, mas nakaugat sa lupa. "Malaking gabi ito," sabi niya, tinutukoy ang kasiglahan ng paligid. "Maraming tao ang nagtulong-tulong para mangyari ito." Tumango si Roberto. "Nakakamangha, Lisa." Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya ibinaba ang depensa. "Salamat, pero hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanila, sa komunidad." "Alam ko," sagot ni Roberto at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lisa ang taus-pusong sinseridad sa kanyang tinig. Iniabot ni Roberto ang sobre. Isang personal na donasyon, walang koneksyon sa kumpanya, walang hinihinging kapalit. Tinanggap ito ni Lisa, ngunit hindi binuksan. "Hindi mo kailangang pumunta rito para rito." "Alam ko," pagamin ni Roberto, naghintay siya. "Pumunta ako rito dahil gusto kitang makita." Nagkaroon ng bigat sa pagitan nila. "Para saan?" tanong ni Lisa. Pilit pinapanatili ang kanyang tinig na matatag. Napabuntong hininga si Roberto. Hinaplos ang kanyang buhok, isang bihirang sandali ng kahinaan. "Dahil kailangan kong sabihin muli na nagsisisi ako," sagot niya. "Hindi lang dahil sa pustahan kundi sa lahat. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa paraan ng hindi ko pagkakita sa iyo ng tunay." Tahimik na pinanood siya ni Lisa. Wala nang bahid ng panloloko sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay hubad sa panlilinlang. "Hindi ko alam kung kailan ako muling makakapagtiwala sa iyo, Roberto." Sa wakas ay sinabi ni Lisa, mahina ngunit matatag, "Hindi pa ngayon." Tumango si Roberto, tinanggap ang kanyang sagot. "Naiintindihan ko." Walang pilit, walang engranding gesture, tanging katapatan. At minsan, ang unang hakbang ay sapat na. Nagpatuloy ang gabi, ngunit nanatili si Roberto sa gilid, tahimik na pinagmamasdan si Lisa habang kumikilos siya sa loob ng pulutong ng may likas na tiwala at layunin. Hindi siya nagtangkang lumapit muli o kunin ang kanyang atensyon. Hinayaan lang niya ito. Hindi ito ang kanyang sandali. Ito ay kay Lisa. Nang magsimulang humupa ang kasiyahan, lumabas si Roberto nang walang ingay. Iniwan niya ang sobre at ang mga salitang maaari lamang niyang asahan na magsalita para sa kanya. Kinagabihan, mag-isa sa kanyang apartment, sa wakas ay binuksan ni Lisa ang sobre. Sa loob, isang sulat kamay na liham ang bumungad sa kanya, ang pamilyar na maingat na sulat ni Roberto na punong-puno ng mga salitang hindi niya masabi ng harapan. "Lisa, ginugol ko ang buhay ko sa pagtatayo ng mga pader. Naniniwalang iyon ang nagpapalakas sa akin. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang na gibain ang mga ito. Hinamon mo ako sa paraang walang ibang tao ang nagawa, at habang buhay akong magiging nagpapasalamat para doon. Hindi ko alam kung kailan o kung kailanman ako magiging karapat-dapat sa iyong kapatawaran, pero ipagpapatuloy kong subukan dahil ikaw at ang ginagawa mo ay binago ako sa paraang hindi ko akalaing posible." Iyong sayo, Roberto.
Binasa ni Lisa ang liham ng 2 beses. Naghalo ang kanyang mga damdamin, galit, lungkot at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa siya handang patawarin siya, hindi pa ngayon. Ngunit sa unang pagkakataon, napaisip siya kung may maaaring daan pa sulong. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na sinuportahan ni Roberto ang Rise Up mula sa malayo. Iginagalang niya ang mga hangganan ni Lisa, ngunit nanatiling tapat sa gawain. Hindi na siya naghahanap ng pag-apruba, hindi na sinusubukang patunayan ang sarili. Ginagawa lang niya ang tama. At unti-unti, nagsimulang mapansin ni Lisa ang lalim ng kanyang pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng engranding mga kilos, hindi sa pamamagitan ng mamahaling donasyon, kundi sa tahimik at tuloy-tuloy niyang mga aksyon. Isang hapon, habang magkasamang nag-aayos ng mga pagkain sa isang food drive, sa wakas ay bumasag ng katahimikan si Lisa. "Nagbago ka," sabi niya. Tumingin sa kanya si Roberto, walang bahid ng kayabangan sa kanyang ekspresyon. "Kailangan kong magbago." Pinagmasdan siya ni Lisa sandali, saka tumango. "Nakikita ko yon, pero hindi sapat ang pagbabago. Kailangan itong magtagal." Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Magtatagal ito," sagot ni Roberto, simple ngunit may bigat. "Dahil hindi lang ito tungkol sa iyo, Lisa. Tungkol ito sa pagiging isang taong kaya kong ipagmalaki. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, malapit na ako roon." Bahagyang ngumiti si Lisa. "Tingnan natin," sagot niya. Makalipas ang ilang buwan, magkasama silang nakatayo sa isa pang event ng Rise Up. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila magkasosyo sa negosyo. Hindi na sila nakatali sa isang kasunduan. Sila ay isang bagay na bago, isang bagay na hindi na kailangang pangalanan. Ang kanilang paglalakbay ay magulo, masakit at puno ng pagdududa. Ngunit dinala sila nito dito, sa isang lugar ng respeto at pag-unawa. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng lungsod, ipininta ang langit ng mga ginintuang anino, lumingon si Roberto kay Lisa. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Lisa. "Para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magbago," sagot niya. "Para sa pagpapakita sa akin na hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli." Saglit siyang tinitigan ni Lisa at sa unang pagkakataon, umabot ang init ng kanyang ngiti sa kanyang mga mata. "Huwag mo lang sayangin," sabi niya. Tumango si Roberto. "Hindi ko gagawin." At sa unang pagkakataon, tumayo sila hindi bilang magkalaban, hindi bilang estranghero, kundi bilang magkapantay, handang harapin ang anumang darating magkasama.